Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Jeremiah 17 verses 5 to 8. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. The faith walk, napakahalaga po na maunawaan natin yung pong kahalagahan ng paglakad ng may pananampalataya. At mapapansin po ninyo sa Biblia, nire-require ng Diyos ang pananampalataya sa tao. Bakit kaya? Bakit kailangan sa pamamagitan ng pananampalataya, doon lamang natin tatanggapin ang lahat ng bagay? Ano po? Kasi ang Diyos po'y nalulugod sa taong may pananampalataya. Yun po yung sinasabi ng Hebrews 11:6. At hindi niya naman kinalulugdan yung taong walang pananampalataya. Kaya nung pinag-aralan natin yung Romans chapter 8, dun sa verse 8 sinabi na yung mga tao po na namumuhay sang-ayon lamang sa laman ay hindi kinalulugdan ng Diyos. At yan din po ang sinasabi ng Jeremiah 17 verse 5. Ano po, kapag ang isang tao ay umaasa lamang dun sa lakas ng ibang tao o sa sarili niyang lakas, ano po, ay hindi siya kalulugdan ng Diyos. Ano po sabi, curse is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Sabi pa nga dyan, walang mabuting bagay na mangyayari sa kanya. Pero mapalad daw po yung taong nagtitiwala kay Yahweh. Ano po ang sabi dyan? But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the waters. So anong ibig sabihin nun? Lahat ng pangangailangan niya sa buhay matutugunan ng Lord. Ano po, at hindi siya dapat mag-alala. Lagi siyang mamumunga. So bakit tayo inaanyayahan ng Diyos na lumakad sa pananampalataya? Ano po? Alam niyo po, ako'y naniniwala nung ang tao po'y nagkasala na wala sa kanya yung pagtitiwala sa Diyos. Mas nanananga na siya sa kanyang sariling dunong, lakas, talino at sa kakayahan na mayroon po siya. Kaya hindi na ordinaryo sa kanya yung manampalataya. Ano po? Kaya ang nangyayari po ay kapag ang isang tao namumuhay according to the flesh, dinaranas niya yung sinasabi sa Jeremiah 17 verse 5. Dapat po bumalik tayo doon sa original na kalagayan ng tao na dapat namumuhay tayo in the supernatural. Ano po? Kung mababasa niyo po yung sinasabi sa Romans chapter 4 verse 17, ang Diyos natin, ano po, siya po yung nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ano po sabi diyan? God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. So dapat masanay po tayo dun sa realm ng supernatural. Kasi alam niyo po may dalawa pong source of knowledge sa mundong ito. Yung una po yung knowledge na nanggagaling sa ating five senses. Ano po, naituro ko na po yan. Kung ano po yung ating nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, ano po, nadarama, doon tayo nagtitiwala. Pero meron pong tinatawag na revelation knowledge, yung knowledge na nanggagaling po sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At hindi po tayo sanay mamuhay doon. Kadalasan po, masanay tayo doon sa mga bagay na nakikita po natin. Ano po? At nire-reveal sa atin ng five senses. Pero sa 1 Peter, dapat po tayo'y nananampalataya sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Sabi diyan, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. So ganun po dapat tayo mga believers, ano po, na binabanggit po dito ni Apostle Peter. Ano po, ang dapat po ay tularan natin si Abraham na lumakad ng may pananampalataya na mababasa natin sa Romans chapter 4 verses 19
hanggang 21. Sabi po dyan, without weakening in his faith, Abraham faced the fact that his body was as good as dead. Ano po? Ganon din yung kanyang asawang si Sarah. Ano po? So dito makikita niyo po, tinatanggap natin yung realidad. Ano po na katulad ni Abraham, alam niya na yung katawan niya ay matanda na. Ano po? At baog pa yung kanyang asawa. So ibig sabihin yan, kung ano naman yung pinapakita po ng realidad, tinatanggap natin yon. Kaya lang po, pansinin niyo pong ginawa ni Abraham. Ano po, sabi diyan, yet he did not waver through unbelief. Hindi siya nagalinlangan regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. So, hindi pinanghinaan ng pananampalataya si Abraham. Ano po, ang sabi diyan, nanalig siya sa pangako ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po sa pananampalataya, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Akala nung iba kasi yung pananampalataya, lakasan mo lang yung loob mo, basta tiwala lang, yun ang sinasabi nung iba. Hindi po, may object po ang faith. Ang object po ng faith ay yung pangako ng Diyos. Ano po sa kanyang salita. Kaya si Abraham, hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa kanya. Sabi diyan, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. So malinaw po. Yun po yung faith walk. Ano po? Kahit nakikita natin sinasabi ng mundo, walang pag-asa. Kahit sinasabi ng ating katawan ay may sakit ka, may problema ka sa pera o sa finances. Kahit sinasabi ng mga ebidensya na imposible na. Pero yung taong may pananampalataya, dapat masanay siyang mamuhay ng may pananampalataya. Kaya maintindihan nyo na kung bakit tinawag na father of faith si Abraham. Kasi tutularan natin yung paglakad niya ng may pananampalataya. Pansinin niyo yung reaksyon ng mga tao na hindi nananampalataya. Unahin na natin, ikwento ko na sa inyo si Tomas doon sa John chapter 20 verse 25, no? Kailangan makita niya pa yung sugat ng ating Panginoong Hesus at mahawakan bago siya maniwala. Pansinin niyo, no? Hindi kinalulugdan ng Diyos yun eh. Kaya ang sabi doon sa verse 29, blessed are those who have not seen me and yet have believed. Kasi ganun ang pananampalataya. Hindi mo kailangan makita ang Diyos para maniwala ka. No po? Yun ang pananampalataya, kapatid, sapat na yung sinasabi ng kanyang salita. Doon po sa Mark chapter 5, verses 40, nagtawanan yung mga tao, pinagtawanan nila si Jesus kasi sinabi ni Jesus na tutulog lang yung anak ni Jairus. Ano po? Sinabi na sa kanya na patay yung bata. Ano po? Wag na siyang pumunta. Pero alam niyo po, ang isinama lamang ng Panginoon doon sa silid si Jairus, yung kanyang asawa at yung kanyang bangalagad. At doon, binuhay niya po yung anak ni Jairus. Ano po? Ganun po ang tao eh. Pagtatawanan talaga nila pagka nakakita sila ng mga bagay na imposible na. Ano po? At sasabihin mong ito'y posible sa pamamagitan ng pananampalataya. At maging si Marta, pansinin niyo po, ano, bagamat malapit siya sa Panginoong Hesus, ano po, ay hindi siya naniniwala na kayang buhayin ng Panginoong Hesus yung kanyang kapatid na si Lazaro. Kaya ang paalala sa kanya ng Panginoon, did I not tell you, if you believe, you would see the glory of God. Sabi sa John chapter 11 verses 39 to 40. Kaya alam niyo po, mapapansin niyo kung nagbabasa lamang kayo ng New Testament, talagang ini-encourage tayo ng Panginoong manampalataya. Kasi lahat po na tinatanggap natin sa buhay na ito ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya kailangan i-develop po natin yung ating faith walk. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.